Lahat ng God of Destruction laban sa mga Celestial Mage ay magsisimula na. Hello guys, Ugok Anime PH nga pala, ngayon nga ay pag-uusapan na natin ang Chapter 7 Part 3. Pero bago ko nga ito simulan ay mag-like na nga kayo sa ating video para lagi kayong updated sa mga ganitong klase ng video. Ngunit bago nga ang lahat ay mag-recap nga muna tayo sa last part. At sa last part nga ng chapter na ito ay nagsimula na nga ang training nila Goku at Vegeta para nga mas lalo pang maging malakas. Habang ang mga God of Destruction nga ay ipinatawag nga para sa isang meeting. Dito na nga papasok ang Chapter 7 Part 3. At sa unang panel nga ay napunta ang scene dito sa planeta na paggaganapan ng meeting ng mga God of Destruction. Dito nga ay ating makikita na naghahanda na nga dito si Helles at Likir ng isang pag-atake gamit nga ang pana, at dito nga ay ipinakita ang posisyon ng tatlo kung saan ay nasa malayong distansya nga itong si Sidra. Salita na nga dito si Sidra at sinabi nito na hahayaan nga daw niya ang dalawa na yon na gawin siyang target para maipakita ko sa kanila kung gaano nga ba talaga ako kabilis at kung gaano nga ba talaga kalakas ang aking shield technique. Ngunit sa moment na ito ay nirelease na nga ng dalawa ang atake nila at rekta na nga itong tatama dito kay Sidra. Pero mabilis nga lang itong naiwasan ni Sidra, salita nga ito at sinabi nito na sa pag-judge ng kina ito, sigurado ako na kay Likir ang pag-atake na yan, salita nga ulit ito at sinabi nito na mukhang boring na nga ito, hindi niya namalayan na tinamaan na pala siya ng atake ni Helles dahilan kaya nga dahan-dahan na nga lang nasira ang shield technique dito ni Sidra. Sa moment na ito ay nagsalita nga ito at sinabi nito na sobrang accurate nga daw ng atake na ito, to the point na hindi nga daw ito gumawa ng path at sound kung tatama na nga ang atake na yon, dahilan kaya nga hindi ko lamang namalayan na tinamaan na pala ako nito at nagawa nga din itong malagyan ng crack ang shield technique ko, isa talaga siya sa pinakamalakas na gods. Salita naman dito si Helles at sinabi nito na sakto tinamaan ko siya. Sa kabilang banda naman ay ating makikita dito si Ramon at Moscow na kasalukuyan ng nagsusukatan ng lakas. Habang si Arak, Jane at Iwan ay tamang kain nga lang dito. Salita nga dito si Iwan at sinabi nito na ilang million years na nga daw ang nakalipas nang huli siyang nagpagupit ulit, sa tingin yung dalawa okay ba ang aking naging hairstyle, sa sinabi ni Iwan ay nagtawanan nga dito si Arak at Jane. Si Biros at Quitela nga dito ay naglalaban ng punong braso. Ang dalawa nga dito ay walang balak na magpatalo sa isa't isa, sa point na ito ay salita nga itong si Belmond at sinabi nito na si Quitela nga daw ang mananalo sa laban na yan at siya na nga daw ang bahala dito para talunin ito, salita naman dito si Biros at sinabi nito na tumahimik ka Belmond, ako ang mananalo sa laban na ito. Salita nga ulit dito si Belmond at sinabi nito na mukha nga daw pagod na ang dalawa na ito ngayon araw. Ngunit sa moment na ito ay naramdaman nga nila ang paparating na isang god. Ito nga ay walang iba kung hindi si Goku. Ang sama nga dito ng tingin ng lahat ng God of Destruction sa pagdating nitong si Goku. Kaya nga parang nahiya dito ang ating bida. Pero nang makita nga nito si Biros ay agad nga itong lumapit at sinabi nito na long time no si Biros, pwede daw ba siyang tulungan nito na ipakilala siya sa mga God of Destruction na kasama nito. Pasiga namang sabi dito ni Biros na lumayo nga daw ito sa kanya at sobrang nakakahiya nga daw ang ginagawa nito sa harap ng lahat. Tumawa naman dito si Quitela at sinabi nito na kilala ka na ng lahat ng God of Destruction dito. Salita naman dito si Jean at sinabi nito na hindi na nga daw ito bago sa kanila. Salita naman dito si Likir at sinabi nito na after nga daw gumawa nito ng mga trouble at naging God of Destruction pa daw ito. Dito nga ay nagsalita nga itong si Goku at sinabi nito na huminahon nga lang daw ang mga ito, hindi naman daw niya gusto ang maging God of Destruction noong una pa lang. Salita naman dito si Ramon at sinabi nito na alam namin si Lord Zeno ang pumili sa'yo, sa point na ito ay salita nga itong si Iwan at sinabi nito na past is past na nga daw, gawin na nga daw nilang kasapi itong si Goku kasi nga isa na daw itong God of Destruction. Salita nga din dito si Helles at sinabi nito na tama nga daw itong si Iwan mas maayos na nga daw na magkaroon sila ng gwapo na kasama para naman daw maiba. Si Quitela naman dito ay nagsalita nga at sinabi nito na sanayon nga daw siya pero hindi nga daw sa word na gwapo, dito nga ay salita nga din itong si Sidra at sinabi nito na tama na nga daw yan mga bangayan na yan, i-welcome na nga lang daw nila itong si Goku bilang bagong kasamahan. Salita nga ulit dito si Quitela at sinabi nito na wala nga daw siyang pakialam sa mangmang na yan, pero hindi nga daw siya makikipag-team up sa isang duwag. Sa point na ito ay salita nga itong si Goku at sinabi nito na alam mo ba na pagod na akong mag-training, gusto ko na ng totoo na laban. Mabilis na nga ditong naghanda si Goku. Si Quitela nga dito ay naghanda na din at sinabi nito na huwag nga daw maging mangmang itong si Goku. Pero sa moment na ito ay nakaramdam nga sila Goku ng kakaibang lakas ng chi.
Salita nga dito si Goku at sinabi nito na naramdaman mo ba yun Beerus? Salita naman dito si Beerus at sinabi nito na oo, sobrang lakas na chi ang meron ito. Dito nga ay dumating na nga itong boss ng mga Celestial Guardian na nagngangalang Pican. Sumigaw nga ito at sinabi nga nito na Gods of Destruction, kailangan natin mag-usap ng mabilisan. Ang mga God of Destruction nga dito ay agad na naghanda para nga makinig dito kay Pican. Salita nga ito at sinabi nito na di ba ikaw si Goku at isang kang Saiyan? Hindi, sigurado ako na Saiyan ka, napahanga mo ako sa laban niyo sa Tournament of Powers. Noong nalaman ko na isa ka na palang God of Destruction ay naisip ko na magkikita din tayo. Salita naman dito si Goku at sinabi nito na hindi nga daw niya alam na kilala na pala siya sa labas ng universe, pero salamat, dito nga ay nagsimula na ang meeting ng mga ito. Gusto nga dito ni Pican na makinig ang lahat ng God of Destruction sa mga sasabihin niya. About nga ito sa dahilan kung bakit siya nagpatawag ng meeting ngayon. Dito nga ay nagsimula na si Pican na magpaliwanag, noong nga daw mahabang panahon noong nagsimula nga daw ang existence, ito nga daw yung simula ng kapanganakan ng mga Supreme Deities. Ang mga ito nga ay nagpuposes ng ability na kayang mag-create at mag-destroy ng mabilis. Ang bilang ng Supreme Deities na yun ay 7 at kasama dito si Lord Zeno. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na di ba si Lord Zeno ang sinasabing pinakamalakas sa lahat. Sagot naman dito ni Pican, alam kong ngayon mo lang malalaman ang mga information na ito kasi isa kang baguhan, pero ganito lang siya kasimple. Si Lord Zeno ang pinakamalakas sa lahat, kung sa realm nyo lang ito babase, ito ay tinatawag na Zeno Realm. At ang realm na meron talaga ay 7 at kasama nga dito si Lord Zeno, ang bawat realm ay may supreme deities na katulad ni Lord Zeno. Ang bawat realm nga ay mayroon mortals, divine hierarchy at iba pa. Kung saan ay pinamumunuan ito ng isang supreme deities kada realm. Pero may isang exception. Noong nga daw nakalipas na mahabang panahon bago tayo mag-exist ay may isang supreme deities na tinatawag na Zoret. Ito nga ay nabuhay kasama ang Greed, ayaw nga niyang pamunuan lang ang kanyang realm. Ang gusto niya ay ang magpalawak ng teritoryo at ang Zeno Realm ang pinakamahina na realm sa lahat, kaya ang realm na ito ang balak nilang puntahan ngayon. Salita naman dito si Goku at sinabi nito na pero kung burahin na lang kaya ni Lord Zeno ang lahat ng yun kasama itong si Zoret. Sagot naman dito ni Pican na hindi yun ganun kasimple, ang pwede lang gamitan ni Lord Zeno ng erasing technique ay ang sakop niyang realm, at sa ibang realm ay hindi ito gumagana. Alam naman natin na malakas talaga itong si Lord Zeno pero sa sarili lang nitong nasasakupan, hindi nito kayang lumaban habang si Zoret ay overall talagang malakas. Kaya isa ito sa nakakatakot na digmaan na maaring mangyari. In the end si Zoret ay nasilat ang kanyang 5 powerful na tinatawag na primordial beasts. Ang bawat beasts na ito ay mas malakas pa sa isang God of Destruction. At ang mga ito ay nakatago sa universe realm ni Lord Zeno. Salita naman dito si Goku at sinabi nito na ibig sabihin pala na sa kada ibang realm ay may mas malakas pa kaysa sa mga angels at kay Lord Zeno. Beerus, matagal mo na ba itong alam? Sagot naman dito ni Beerus na oo, lahat yan ay alam ko na dati pa. Salita nga ulit dito si Pican at sinabi nito na after daw masil ni Zoret ay may mga ibang malalakas na grupo daw ang gustong masakop ang realm na ito para hanapin ang primordial beast, sila nga ay tinatawag na Celestial Mage. Gusto nga ng mga ito na maibalik itong si Zoret at lahat ng God of Destruction ng universe na ito ay kailangan magtulungan para matalo ang mga Celestial na yon. Dito nga ay salita itong si Belmont at sinabi nito na sabihin mo na ang gusto mong sabihin, Pican. Salita nga dito si Pican at sinabi nito na ang mga mage na yon ay may kakayahan na masira ang sealing technique. Dahil nga sa sinabi ni Pican ay talagang nagulat nga dito ang lahat ng God of Destruction. Salita nga dito si Arak at sinabi nito na ang ibig mo bang sabihin na ang mga mage na yon ay under ng Guardian Surveillance. Sagot naman dito ni Pican na tama, pero recently ang mga Guardians na yon ay umaatake sa pinakamahinang sandali na kahinaan. Dahilan kaya ang master namin na si Aizen ay namatay. Dito nga ay salita nga itong si Beerus at sinabi nito na mapagsamantala pala sila. Ibig sabihin mga traidor sila, kaya hindi sila pwedeng pagkatiwalaan. Sagot naman dito ni Pican na hindi ka nagkakamali, kahit kaming mga Guardians ay hindi din mapapagkatiwalaan. Sa moment na ito ay hindi nga makarelate si Goku kasi hindi niya alam ang pinag-uusapan ng mga ito, kaya balak nga ni Goku na ipaliwanag nga daw sa kanya ang mga bagay na ito. Si Iwa naman dito ay nagsalita at sinabi nito na may mga bagay nga daw siya na hindi maintindihan, Mr. Pican. Di ba sabi mo na ang liberation of the Celestial Mage ay hindi pa nangyayari, o bakit mo sinasabi sa amin ang mga bagay na yan?
Sagot naman dito ni Piken at sinabi nito na umasa kami na mahahabol namin sila sa pagsunod sa mga trace nito, kaya hindi nga nila hinayaan na kumalat ang isyo na ito. Pero noong kamakailan lang na-confirm namin na totoong pumunta ang mga ito dito sa Xeno Realm, dahil nagawa nga ng mga ito na makidnap ang isang mortal na taga-Universe 7 na si Zuno at sinira nga din nila ang Super Dragon Ball, kaya malinaw na sa amin na kagagawan ito ng mga mage na yon. Ito ay isang act ng digmaan. After ngang tumakas ng mga mage na yun ay hindi na nga daw nila ito nahanap at wala na nga daw silang idea kung nasaan na ang mga ito, ayaw nga daw nilang matakot ang taga-ibang mga realms, kaya na daw kailangan nilang siguraduhin ang mga bagay na ito. Sa moment na ito ay nagalit nga itong si Quitela kasi nga hindi daw nagawang maprotektahan ni Biros ang sinasakupan nitong universe. Habang si Biros naman dito ay nagulat at sinabi nito na sobrang lawak daw kasi ng universe na yun kaya hindi niya ito naramdaman. Salita naman dito si Piken at sinabi nito na wag na nga daw silang magsisihan sa mga oras na ito, kailangan nga daw nilang mag-act agad ng mabilis at tuunan nga daw nila ito ng atensyon. Ngayon ang mga mage na yun ay kapit itong si Zuno na kung saan ay alam nga nito ang about sa Primordial Beast. Kaya wag natin hayaan na mangyari ang nakakatakot na pangyayari na yon. Ang dalawang beast na yun ay posibleng nasa Universe 7, 8, 11 at sa Universe 6. Kaya sa mga nabanggit kong universe ay required nga ang bawat God of Destruction ng nabanggit ko na sumama sa akin, sigurado ako ang isang beast ay nasa universe na nabanggit ko. Salita naman dito si Helles at sinabi nito na paano naman daw ang ibang mga universe na hindi nito nabanggit, ano na daw ang gagawin ng mga ito. Sagot nga dito ni Piken na mas mabuting bumalik na ang mga ito sa kanilang universe para maghanda sa maaring mangyari. Ang mga angels ngayon ay nasa meeting na din kasama ang Grand Priest para pag-usapan ang mga bagay na atin mga napag-usapan. Dagdag pang sabi dito ni Piken na lahat ng universe ay mahihina kaya mas mabuting bumalik na kayo lahat doon. Salita naman dito si Biros at sinabi nito na gawin na nga daw nila ang dapat gawin. Salita nga ulit dito si Piken at sinabi nito na sa lahat ng mga sasama sa akin ay maghanda na kayo, malaki ang chance na mapalaban tayo sa mga celestial mage na yon. At matinding laban ang maaring mangyari. Sa moment na ito ay umalis na nga sila Piken kasama ang mga God of Destruction na nabanggit niya. Dito na nga natapos ang chapter na ito, sobrang daming paliwanag guys, sana ay naintindihan nyo para sa next upload ko ay makasabay tayong lahat. Like and share guys for more video like this.